Po, may invite everyone to please stand up, even po yung mga nasa kanilang tahanan. Sige po, batiin niyo muna yung katabi niyo. Sabihin mo, kapatid, napaka-mapagbiyaya ni Lord sa buhay mo ngayong araw na ito. Ikaw ay paganda ng paganda. Ikaw ay payaman ng payaman. Pabless ng pabless. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Tayo po muna ay mag-pray. Let's close our eyes, bow our heads. Lord, we thank you for this wonderful day na binigay mo sa amin. Napakagandang linggo na muli mo kaming pinagpala, O God, na muli mo kaming sinamahan at di mo kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na kami po ay naririto ngayon upang purihin ka, makinig ng iyong mensahe, Lord God, at maranasan, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, ng inyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga oras at sandaling gagamitin sa oras na ito. Magpakahayag ka po sa aming mga buhay at Lord, walang ibang mataas kundi ang pangalan mo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, isa pang the best na palakpak kay Lord. Woo! Ayaw po ay magpupuri sa Kanya. Ang lahat po ng naniniwalang si Lord ay naririto. Ready na yang kumanta, ready na yang sumayaw. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. Jesus' face.
God is revealing Himself to you. How holy He is. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy. Holy, we cry, holy, hallelujah.
Na lahat ng umaawit, patuloy na hinahabol ng biyaya niya, ng kabutihan niya. Of the Lord, always and forever. One more sec. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah! Ang lahat na nag-enjoy sa biyaya ni Lord, patuloy na umaawit, nagpupuri, itinataas at iwinawag kay wayang kamay. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Yes, we give you the highest praise, Panginoon. Karapat-dapat ka po, O God, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, but you are giving this all to us. We thank you, Lord. Lord, right now, we continue to worship you. You are an amazing Father. You are an amazing God. Thank you, O God. Thank you, Father. Hallelujah. Lord, right now we want to declare, gusto naming sabihin, paulit-ulitin, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Na kailanman, Panginoon, sa lahat ng nakakasama namin, na i-experience namin, ikaw lang yung hindi nang iiwan. Ikaw lang yung nananatili. Yung kabutihan mo lang po ang patuloy na sumasama sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. You are good. Your mercy is
mercies forever. You are good. Oh, hallelujah. You are good. Oh, you are truly good. You are good. Oh, you are mighty God. Mercies forever. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
shout your praise. Hallelujah. Come on. Give the best clap offering kay Lord. He deserved the praise. He deserved the glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, God. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa presensya mo, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw sa aming mga buhay. Salamat, O Lord. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise. Ayan. Palakpakan po natin si Jesus. Come on. Yung the best na palakpak para sa Diyos na mabuti. Come on. Praise God. Kumusta po tayo? Tayo po ay pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Papogi ng papogi, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal, at tayo po ay padami ng padami. Amen. Palakpakan po natin ang the best, Jesus. Thank you, Lord. Okay. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay The Unexpected King. Nag-e-expect po ang Israel ng hari na magliligtas sa kanila. And actually, up to now, iniintay po nila ang unang pagdating ng Mesiyas. Kung tayo po na mga nananampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating Diyos Panginoon na tagapagligtas, we are waiting for His second coming. Ito pong mga Jew na hindi naniniwala kay Jesus, up to now, they are still waiting for the first coming of the Messiah. Bakit? Because they are expecting na ang dadating ay warring king. They are expecting na ang darating ay haring makikipagdigma. Haring nakasakay sa war horse. May dalang sword. At sinusundan ng mga army upang permanently ay talunin ang mga kalaban. Pero, kontra sa kanila pong inaasahan, ang dumating ay ang Panginoong Jesus. Hari, pero hindi haring makikipagdigma. And it happened po, makikita natin ito in Matthew chapter 21, beginning verse 1 up to the following verses. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo at sa susunod na nayon, at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalahin sa akin. So imagine kung ikaw ay isa dun sa dalawang disipulong inutusan ni Jesus. Pumunta ka raw sa kabilang barangay, pag nakakita ka roon ng mag-inang baka, kunin mo. Ano kaya ang iyong maiisip? Hintay muna po. Panginoong Jesus, hintay muna, mahirap iyan. Di ba? Ay hindi naman ho pwedeng basta kukuhanin. And in verse 3, sabi ni Jesus, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Again, kahit pa merong
sinabi si Jesus na ganito ang sabihin nyo kapag tinanong kayo nung may kanya, parang kahirap pa rin, ano? Ini-imagine ko halimbawa, utusan ko si Brother Bernay, pag nakakita ka ng mag-inang kambing sa Lapu-Lapu first, dalahin mo, kunin mo. At pag nagtanong kung bakit mo binubunot ang paltak, sabihin mo, kailangan ng Panginoon. Ewan, kung ikaw naman ni Brother Bernay, pas, intay mo na ho. Baka tayo mabarangay niyang, padaling iyan. Pero alam niyo ang nakakatuwa po doon sa mga disciple, sila'y sumunod Mamaya, makikita natin ito. Pagpatuloy po natin, Verse 4, sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Everybody say, si Jesus ay hari. One more time, sabihin nating lahat, si Jesus ay hari. Ayan. Tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Sa iba pong version, if I'm not mistaken, it is in the version of Mark or either Luke. Ang nakalagay po doon ay tinanong nga nung nadatnan itong mga disipulo, ba't mo kinakalagan iyang? At sumagot sila, ang sabi nila ay kailangan ng Panginoon. Pero nakakatuwa po, binigay naman nga At mapapansin niyo po, if we will go to verse 3, sabi po ron sa verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Ayan. So, binibigay naman nga agad mamaya babalikan po natin yan. Moving on, dito po sa ating story, dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal, at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy, at ito'y inilatag sa daan. At nabasa ko po yung ibang version sa Gospel, sa Luke, sa Mark, maging sa John, kasi present po sa 4 na librong iyon, itong storyng ito. At ang nakita ko po ay inilalatag po nila ang kanilang mga balabal sa dinadaanan ng sinasakyang asno ng Panginoong Jesus. Kumuha rin daw po sila ng mga sanga na madadahon. At doon sa isa naman pong kwento ay ang nakalagay ay palma, sanga ng palma. Ayan. O dito ho sa atin ay palapa. Yan. Bakit? Magtatanim ng luya? Hindi ho. Yun ho ay nilalatag daw nila doon sa dinadaanan. Para silang gumagawa ng parang carpet for the king. Ayon. At hinanap ko po talaga, pero wala po talaga akong nakita nakasulat doon o nakasaad doon na iwinawagayway ho nila. Nakita ko lang po yon doon sa mga movies na tungkol kay Jesus. Hayaan niyo po, sa mga susunod na araw, marami na uli kayong mapapanood na gayaan. Yan. Doon ko nakita yung pinapagaspas na gayaan. Ayaw. Ang isip ko nga ay, pagdating namin ay baka may nagbibenta rin dito, pero wala naman. But anyway, hindi ko ho naman sinabing bawal, hindi ko rin naman sinabing magdala kayo. Okay. Ngayon po, ay nagsigawan, ito, tuloy natin, verse 9. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa iba pong version na nakalagay doon, Hosanna. Hosanna. And on verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Nabulabog po ang Jerusalem kasi bigla hong nagkaroon ng kaguluhan na hindi maipaliwanag barang sino itong dumating na ito? Kagulong-kagulo. In verse 11,
Si Jesus, sabi nung sumagot sa mga nagtanong, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. So, as we can see from the story, bakit gayon na lamang ka-warm ang pag-welcome nila kay Jesus? Bakit ganun na lamang nila sinelebrate ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem? Simple lang po, because they are expecting that Jesus is the King that they are waiting for. Kaya nga lamang, ang akala nila si Jesus ay hari na ililigtas sila sa kamay ng Roma. Pero mamaya makikita natin, kaiba sa inaakala nila ang dumating. Kaya nga po, sa biyaya ng Panginoon, pag-uusapan natin ito. At pinamagatan ko nga pong the unexpected King. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Forgive us sa aming mga kasalanan. Cleanse, sanctify us with your blood. Cleanse us, O Lord, from all our unrighteousness. And today we pray na ang pagsama niyo po, ang pagtuturo niyo po ang aming maranasan. Holy Spirit, we welcome you. You are our teacher. You are our coach. Be with us. Teach us. Dwell upon our needs. We need you. At salamat po, Panginoon, for we believe great and mighty things you will do today. Ipauunawa niyo po sa aming lahat how good you are. How good you are. Thank you so much, Father. And unto your hands, pinagkakatiwala po naming lubos ang Sunday service na ito. Wala pong ibang maparangalan, mapalakpakan, mapapurihan, kundi ang tanging pangalan niyo lamang po, Lord Jesus. Thank you so much, Father. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. Everybody say, the unexpected King. Ayan. Ano ba meron dito? Sa pagpasok po ni Jesus sa Jerusalem, we all heard, sa story, sinalubong po siya ng mga tao na sumisigaw ng papuri sa kataasan, Hosanna in the highest. At naglalatag sila ng kanilang mga balabal at mga sanga ng palma. Yun po kasing paglalatag ng balabal, kung ito po'y ating mapapag-aaralan o masasearch, ito po ang ibig sabihin po nito, ang sinisimbolo po nito ay we acknowledge or I acknowledge your authority. Hindi ka sobrang lakas. Parang nagpi-feedback na. Ayan. I acknowledge your authority over me. If you still remember the story noong hindi pa nagiging Paul si Saul, na naikwento ko na rin sa inyo many times, yung mga bumato po kay Stephen, hindi Stephen Kariha, yung mga bumato po kay Stephen, nung ayaw itanggi ni Stephen si Jesus, ang mga ito po bago bumato sa kanya ay naglababa ng kanilang balabal kay Paul. At ano po ang sinisimbolo noon? It symbolizes, we acknowledge your authority, Paul. Tell us what to do kay Stephen. Ewan ko, wala naman ako nung time na yon, pero ini-imagine ko na lang siguro pagkakababa ng balabal ng mga tao, siguro sinesenyas na lamang ni Paul kung anong gusto niyang gawin kay Stephen. Diba? Ganun na lang yun eh. Kaya doon time na yon, lahat ng ina-acknowledge ang authority ni Jesus, inilalatag nila ang kanilang mga balabal sa dinadaanan ni Jesus. At sinasabi, we acknowledge your authority, Jesus. But they are not acknowledging Jesus sa kung ano talaga ang purpose ng pagkarating ni Jesus. Instead, they are acknowledging Jesus base sa kung anong ine-expect nila kay Jesus. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, may ine-expect na iba kay Jesus. Ayan. Inaasahan nila ang isang hari. Pero hindi nila lubos na naunawaan kung anong uri ng hari si Jesus. Tama naman nga sila hari naman nga yung dumating Hindi nga lamang haring makikipagdigma sa Roman Empire.
hindi nga lang hari na ililigtas sila sa kamay ng Romano, kundi isang hari na may ibang paraan ng pagliligtas. Mamaya, tatalakayin po natin iyan. So, this is expectation versus reality. Ang nai-imagine kong mas nakaka-relate dito ngayon ay yung mga umorder online. At nung idinideliver na, ay iba. Kaliit pala. Di ba? Ang ine-expect ko garning kalaki. May ganun dumating garne. Ang ine-expect ko matibay. Na ipataklang ng anak ko'y sira agad. Nag-expect ka pa. Magkano lang ang bili mo? Ano? So imagine, para mas makalalo po tayong maka-relate dito sa mga Israelitang ito that time, na habang ipinapasok si Jesus, nakasakay sa asnoy, dinideliver na. Ano? And they are expecting a warring king. Dahil nakalagay naman sa Bible sa mga prophecy ng mga propeta, ang darating ay anak ni David. Sino ka si David? Pumatay kay Goliath, matinding hari. Sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraang topics natin, wala nang papantay pa sa military strength na meron noon ang Israel nung panahon ni David. Kaya nga napabilang ng hukbo Kaya nga napag-usapan natin when counting is wrong. So they are expecting gayon din yung susunod. Nakaw nang i-deliver. Sino kaya? Sabi nung iba, sino kaya? Taga Nazaret daw yan. Sinong taga Nazaret? Anong magandang meron sa Nazaret? Kasi kung inyo pong bababasa o magkakandak po kayo ng research, ang Nazaret po ay isang bayan noong time na yon na hindi masyadong maayos. They are not expecting good things from Nazareth. Kahit nga po nung una pa lamang inaakay ni Jesus ang mga disciples, if I'm not mistaken, it was Philip, nung tinatanong, sino yan? Si Jesus. Siya ang Mesyas. Siya? Taga saan ka yan? Nazaret. Ha? Anong magandang galing sa Nazaret? Diba? So kung nung una-una pong panahon, kung i-relate po natin sa ating lugar, sa ating sitwasyon ngayon, nung una-una taga saan yan boyfriend mo? Taga Tondo. Taga Tondo. Nag-boyfriend ka pa, taga-Tondo? I have nothing against taga-Tondo. Ang sinasabi ko lang dito ay yung mindset sa lugar. Diba? Halimbawa, dumating yung tropa mo, may magandang girlfriend. Nung tinanong, taga saan yung girlfriend mo? Si Kihor. Ang haba pa naman ng buhok. Tas ang hilig sa buhok, damit na puting-puti, all white. Ba't kayo natawa? Ganan din po that time. Pagtanong ng mga tao, sino yan? Si Jesus. Taga saan? Taga Nazaret. Nazaret! Nakaka-relate na po tayo. Kailangan kong ilatag ito ng ayos para makuha natin yung ginto sa storya Kailangan makarelate tayo. Okay. So, again, they are expecting a king na magpapalaya sa kanila sa mga Romano. Unfortunately for them, kasi ako, wala namang issue sa akin kung si Jesus ay dumating na gayon. Unfortunately for them, ay hindi yung inaasahan or ina-expect nila ang dumating. At sa panahon po natin ngayon, church, marami rin tayong inaasahan. Marami rin tayong expectations sa buhay. And even in our relationship with Jesus, marami rin tayong expectations. We are expecting gagaan ng buhay. We are expecting aalwan, uunlad. Di na ako yayaman, things like that. Di na ako magkakajuwa. Di ba? Yung dumating akong single at lalabas akong may sidecar. Yung mga gayon. You are expecting something. We are expecting something. Marami po ang lumapit kay Jesus expecting something from Him. Pero madalas,
tulad ng mga Israelita, ay para ba nga nakikita natin, antay muna, bakit ang nakikita at nararanasan ko kay Jesus ay hindi yung inaasahan ko? Yung mga tipong, I am expecting na paglapit ko kay Jesus, mawawala ang mga problema ko. Ay bakit ang nangyari? Ay dumami lalaw. Are you there? O kaya naman, I'm expecting na pag lumapit ako kay Jesus, sasaya na ako, pero bakit ako'y umiiyak ngayon? Okay. Mamaya, mas maunawaan po natin yan. Pero ano ba ang makikita natin from this story? Nakakukuhanan natin ang aral. Una, dumating si Jesus bilang isang mapagpakumbabang hari. So, unexpected king. They are expecting a warring king, a warrior king, a king that will fight till the end for them para lang sila'y mailigtas sa kuko ng Roma. Pero hindi Isang humble, a servant king ang dumating. Again, in Matthew 21:5, nakalagay po roon, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya ay mapagpakumbaba. Masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Hindi po pumasok si Jesus bilang isang mandirigmang hari na may kabayo at hukbo. Dumating po siya na ang dala ay kapayapaan. Di ba? Hindi siya dumating doon na ang deklarasyon ay war. Hindi siya kagaya ng ibang mga nakikita at naririnig nating leader na nagsasabing, I'm gonna crush you. Dumating po si Jesus na ang dala ay kapayapaan. At nakasakay po siya sa isang batang asno. Alam niyo po, ay talagang sinadya na ang sakyan ay dangke. Bakit? Kasi it symbolizes humility. It symbolizes humility. Sa mundo po ngayong ito, ang madalas po nating hinahangaan, o kung hindi man ang lahat ay nang nakararami, ay yung mga leader na malalakas. Leader na maaangas, maiingay, makapangyarihan. Yon ang parabagang nakakuha ng approval, respeto ng madami. Yung leader na matapang. Yung leader na nagsasabing, manda kayo, papapatayin ko kayo. Yung leader na gigirahin ang gustong girahin. At para bagang ang mga tao, kung hindi man nga lahat, hindi ko man nila lahat, parang approve na approve sa kanila yon. Parang para sa kanila ito, leader na hinahanap ka. Hanggang yung katapangan ng leader na iyon, isa sa kamag-anak niya nung humahanga ang naapektuhan. At ang nagsasabi ngayon, walang hustisya. Sobrang tapang. Wala nang suotan sa tao, ano. Pero ang point ko, yan ang mga kapansin-pansin ngayon. Hindi ko alam kung bakit. At para bagang pagka-humble, ayaw ng tao, mahina yan. Pag nasakay sa bus, mahina yan. Pag hindi matapang, pag hindi maingay, naku, mahina yan. Pero let me ask you, ako po hindi, wag niyo lalagyan ng kulay ito. Hindi ako namumulitika rito. Wala akong plano. I will not show any color here and I will make you or pilit you to be the color that I want you to be. Okay? Isa lang ang ibig ko sabihin dito, may gusto ko iparealize sa inyo. Kasi ako nagtataka, kailan pa naging sukatan ng lakas yung tapang? Samantalang mas marami akong, mas I admire at para sa akin mas matapang yung tahimik. Mas malakas, I mean, yung kayang kontrolin ng kanyang emosyon. Mas malakas para sa akin yung
may kakayanan at may kalayaan na sanang sabihin ng lahat ng gusto niyang sabihin, ang nasa sa loob niya, pero nakakaya niyang kontrolin. For me, my friend, yun ang malakas. Kaya nga ang Bible na rin ang may sabi, di ba? Na mas maigi pa raw yung warrior na kayang kontrolin ang kanyang sarili kaysa a warrior who can control a city. If you're familiar with that verse. Sinasabi ko lang po ito as an eye-opener. Kasi for a very long time, this world ay dinideceive na ang sukatan ng lakas ay yung ikaw ay matabang. Na ang sukatan ng lakas ay yung ikaw ay verbal. Yung mga talaga namang hindi na naglalagay ng warning o disclaimer, very, very long post. Rants. Hindi rants. Yun talaga naman pag binasa mo di ka pa nangangalahati, naantok ka na. Pero nako, pag tinapos mo, masama na rin ang loob mo. Daming ganyan ngayon. At ano sabi nila? Nagagawa ko ito dahil malakas ako. No. Ipinakita po ng Panginoong Jesus ang tunay na lakas. Hindi Cobra energy drink. Ang tunay na lakas po ay kapag ito'y kaya mong kontrolin. Then you are strong. What else? Gusto ko rin pong makita ninyo rito ito Sa social media, bakit mas kapansin-pansin yung mga astig? Yung mga dominant? Iba't iba po ang content ng mga, they call themselves content creators Pero ito napansin ko, merong ang content ay yung, kung tawagin ay hate. Yung ang content nila yung nanggagalit. Ang dami naman patola. Talaga namang kung masagot din sa comment, hindi nila alam na ayos yan, sige. Sige, awayin niyo ako. Comment lang kayo dyan. At nang naa-up yung post ko, nagte-trend. Hindi naman naiintindihan ng iba, nang aasar nga lalo. Nang gagalit nga lalo para lalong dumami ang mga patola. Ayun. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, hindi ka patola sa social media. Yeah, baka naman pag nabisita ko yung mga gayong content creator, tayo ang mga naka-comment doon, ha? Mali yan, sinasabi mo, hindi kami papayag. Ay, hintay muna, huwag ka nang masyadong pumatol sa ganyan. Gusto nga nila yun, naghahanap talaga sila ng papatol, actually. At saka lagi ninyong tatandaan, ito'y pinag-aaralan natin sa economics, pinag-aaralan natin ito sa marketing na good and bad publicity are just the same. They are both publicity. Diba? Tingnan nyo ang style daw ng ibang artistang lumalaos na. Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng intriga sa sarili. Pagpepiestahan naman ng mga chismax. Di na-up uli sila sa social media. Are you there? Come on! Buksan mo ang mata mo. Makita mo ang nangyayari sa paligid mo. Yang mga astig, mga dominant, mga pasaway, ang daming followers. Yung nagpo-promote ng kaayusan, yung nagpo-promote ng kabutihan, ang daming bashers. Baligtad na. Alam niyo si Jesus, dumating siya at alam niya kung ano ang purpose niya. Alam niya kung anong focus niya. Dumating si Jesus bilang isang mapagpakumbabang hari to set an example for everyone. Na ang
strength ay hindi nasusukat sa paastigan. Ang strength ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadating. Lagi na natin naririnig, ang laban ay pababaan. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, pababaan. Kung hindi po nagpapataasan, wala hong gera. Kung hindi ho nagpataasan, hindi rin ho magtataasan ng gasolina at ang diesel na iyak. Kung ang tao ay nagpapakumbaba, bababa din ang gasolina. Imagine ninyo, yung pala'y doon nagmula. Kala natin iba pa ang mga dahilan. Hindi ho, doon lang yon. Magpataasan ang mga tao, magtataasan ng bilihin. Magpakumbaba ang mga tao, magpapakumbaba ang bilihin. Related po yan. Are you there? Kaya kung may kilala ho kayong nagsasashay-sashay ng diesel, kita ko sa Facebook may mga nakasashay na hong diesel halagang 20 nakasashay. Ayos yan. Gaya ng Pilipino. Maparaan. Thank you Lord sa wisdom. May nagkwento sa akin. Sabi, alam mo, nakakalungkot. Bakit? Ay ang Pilipinas daw ang may pinakamahal na petroleum products sa buong mundo. Pinakamahal in terms yung pinakamalaking itinaas compared to other countries. Alam niyo ang sagot ko? Ay di kagaling at sikat na uli tayo. Kilala na uli ang Pilipinas. Di ka? Pilipinas, pinagpala ka. Laging gayon, huwag laging nega. Are you there? Pastor, ikaw ka naman kapurihan ka naman yung nasikat sa mga kapintasan. Sabi ko nga sa inyo, either good or bad publicity, it's just the same publicity. Ngayon, yung mga iba, hindi naman laging lahat negative ang tingin sa ganyan. Yung iba nag-iisip, ay bakit nga gayon ang Pilipinas? Atin nga i-search na kung meron sa Pilipinas at makikita nila, ay kaganda pala naman Alam niyo kung anong strength natin? Medyo maging patriotic muna tayo ng konti ha. Alam niyo kung anong strength ng Pilipinas? Biodiversity. Ano ka pastor yung biodiversity? Malawak ang range ng mga iba't ibang nabubuhay na nilalang dito sa atin. Kahit sa syudad, may mga buwaya. Okay, ayoko nang pumunta doon. Pero, kidding aside, pero we are blessed. We are blessed. At alam ng Panginoon kung gaano katindi ang biyayang ibinubuhos niya sa Pilipinas. Bakit? Hindi po ito kakayanin ng ibang bansa. Hindi kakayanin ng ibang lahi for sure ang nararanasan natin. Imagine, these things that happening in our country ay mangyari sa Japan. Ay ang taas ng suicide rate doon, kat. In Jesus' name. Doon nga daw yung biglang mahaba ang oras na walang kuryente. Ay ang laki nang nawawala doon sa mga negosyante doon dahil alam nyo doon sa Japan, work doon Ay may nagsisuicide Hindi kaya ng loob na malulugi siya dahil doon sa ilang oras na walang kuryente. Dito sa atin. Paggising mo, alas 6 kanina, walang kuryente. Ayos lang, di lalong tutulog pa. Walang kuryente Ay, we are so blessed here. Hindi ko ipinagpapasalamat sa Panginoon yung mga hindi magandang nangyayari, ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung biyaya that we can handle it. Kasi dalawa lang naman ang choices.
Be grateful sa kung anong biyaya ang pinagkakaloob ng Lord sa iyo. O magmukmuk ka ng magmukmuk sa nangyayari sa paligid mo. You choose. Wala ka namang magagawa dyan eh. Wala naman tayong control. Kahit paawayin mo ng awayin yung mga nado sa itaas, wala naman eh. Gayon pa rin. Oh. Ang namahal ay gasolina. Ang chinecheck ay sibuyas. Ano gang koneksyon now? Oh, kaya lang i-bash mo. May nangyari? Wala. Nagmukha ka pang rebuilde. So, let's count our blessings, church. Let's count our blessings. Nagmahal po ang gasolina, ang diesel, pastor, nakakalungkot. Oy, pero magalak ka kasi ang dami ngayong nag-e-exercise. Ano pa? Pastor, pahirap po ng pahirap ang buhay. Ay, hindi kami kasali diyan. Pero, naku pastor, mahirap pong magagastos ngayon, tama. Adi ang tao natututong magtipid. Nakakita ko ng nag-birthday yan eh. Ine-expect ko, kung hindi ganito ang panahon, malamang yung birthday yang iyan, sa Splash Island yun. Ay dahil biniyayaan ng Panginoon ng katalinuhan sa resources. Oh, aba, ay yung saya, mas masaya pa kaysa doon sa nag-splash island. Bakit? Nag-i-splash din naman doon ah. Oh. Belated happy birthday, Sis Glessy. Pagsasaya, wala ako doon, ramdam ko eh. Ayos din eh. Saan iyon? Kaganda ng ilog na yon. Sa ilalim ng tulay. Marami akong dinaan ng tulay kanina, galing ako Rosario. Saan yun? Saan banda yun? Dito gayon? Sa dagatan? Talaga? Yung mismong yan? Kaganda pala doon. Kita nyo yun? Oh. Ba? Praise God. Palakpakan nga natin si Lord sa biyaya ng joy. I'm also thanking the Lord always. Doon sa pagpapaalala sa atin that we are not under the economy of this world. We are under the economy of the kingdom of God. Kaya walang anak ng Diyos na maghihirap. Sabi ko, walang anak ng Diyos na maghihirap. Ngayon, hindi matanggap ng mga Israelita si Jesus bilang hari kasi hindi siya umaayon sa inaasahan nila. Sabi ko nga sa inyo nung intro, hanggang ngayon, iniintay pa rin nila ang first coming ng Messiah. Tayo, second coming na ang inaantay natin. Hindi nila matanggap si Jesus as their Messiah. Hindi nila matanggap kasi hindi ayon sa kanilang ine-expect. Now, let me ask you, church. Now that you know, or now that God, kung hindi man agad o hindi man kumpleto yung unti-unting nire-reveal sa iyo ni Jesus, kung paano siya magiging Panginoon sa buhay mo, are you willing to accept Him as your King? Kasi may mga tao, they are expecting, nung tinanggap si Jesus, ang tinatanggap kong Diyos sa buhay ko, payayamanin niya ako. Diba? O, tamo, na-amen nga kayo, di ko kayo pina-amen eh. O. Pero nung tinanggap mo si Jesus, ang ipinakikita ngayon ni Jesus ay ito. Bago daw ibuhos ang bagong alak, kailangan mo nang mabago ang lalagyan. Kaya ngayon, nung nahuli ka na sa lambat, inuunti-unti ka ng kaliskisan. Ngayon, nare-realize mo na pag si Jesus pala ang naghari sa buhay mo, siya ang masusunod, hindi ikaw. Ngayon, let me ask you, kahit hindi tumpak sa inaasahan mo,
Are you still accepting Jesus as your King? Diba? Yung mga nag-amen, Lord, simulan nyo na. Diba? Ano pa ang sabi ng Panginoong Jesus? Sa lahat ng gusto na maging tagasunod ko, tanggihan mo ang iyong sarili. Hintay mo na, Lord. Kaya kita tinanggap kasi ako nakapokus sa sarili ko, gusto kong mabless si sarili. Tapos ngayon sasabihin mo, kung sino man ang gusto maging tagasunod mo, tanggihan ang sarili. Hintay mo na, Lord. Remember the story ng mayamang binata? Gustong-gusto makapasok ng langit, in-approach pa nga si Jesus. Guro, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggang? Ay di gawin mo ang mga sinabi kayo ng kasulatan. Nagagawa ko lahat yan. Very good. Siya, pagbili mo ang iyong kayamanan, bigay mo yung pinagbilhan sa mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. Ano sabi doon sa story? Ayaw. Sabihin mo nga, tanggihan ng sarili. Ano pa ang nakapaloob po rito? Kapag hindi yung ine-expect mo ang nangyari, are you still willing, ready to accept Jesus as your King? Kasi talagang hindi laging ayon sa gusto mo mangyayari dahil tatanggihan mo nga ang sarili mo. Are you there? Paano kapag dumating doon sa puntos na dinidil ng Panginoon sa iyo ang hanap buhay mo? At sinasabi ng Panginoon sa hanap buhay mo, hindi ko yan kalooban sa iyo. Anong gagawin mo? Lord, wala na gang ibang opsyon. Wala na. Kung wala na pong ibang option sa iyo, wala na pong ibang Lord. Nakakatawa na. Pero sometimes, may mga tao, di man sabihin, pero they are acting and living this life as if parang ganon. Na kapag ka itinutuwid na, pumapalag na. Susubukan ko rin sa ibang church. Baka iba ang Diyos din pag iba ang Diyos din, yan, entay muna. Paano kapag dinidil na ni Lord sa iyo ang iyong pinagkukunan ng kaligayahan? Coke. Inaano ga kita, pastor? Walang gayaanan. Huwag nyo nang pakikialaman ng Coke, doon na nga lang ako naligaya, yun na nga. May mga nangiti Ay, sabi ng isa, Coke naman. Sprite, yun na nga, naku, nadalay, Sprite. Sabi ng isa, hindi naman Coke at Sprite ang akit, yun naman may vitamin C, at saka yun ang pinainom ng inay sa akin nung ako'y nilalagnat ng bata. Parang iba-iba pang Sprite, parang walang food color, Anyway, wala naman hong bawal. Ang paalala lang po ng Bible sa atin, ay hindi lahat daw ay kapaki-pakinabang. Lahat ay pinahintulutan, pero hindi lahat ay kapaki-pakinabang. So paano nga kung hindi yung buhay na ine-expect mo ang ipiniprepare ng hari ng buhay mo? Number 2. Purihin ang Diyos anuman ang sitwasyon. Matthew 21:9. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa ibang version na, Hosanna! Hosanna sa kataas-taasan. May sasabihin ako sa inyo.
ang parehong mga taong sumigaw ng Hosana nung panahong iyon ay almost the same crowd na sumisigaw, Crucify! Crucify! Makalipas ang ilang araw. Ano ibig sabihin? Ari mga ari kasi nung tingin nila ay mangyayari yung ine-expect nila, hindi puring-puri nila si Jesus. Pero nung nakita na nilang iba ang ginagawa ni Jesus, taliwas sa ine-expect nila, ay ano? Ay di pinagpalit nila kay Barabas. Pinapili. Sabi ni Pilato, sino ang palalayain ko? Ito si Barabas? O ito si Jesus? Sabi ng mga tao, si Barabas! Bakit? Disappointed kami dyan kay Jesus. We are expecting na siya yung magliligtas sa amin. Pero hindi. Sari-sari ang ginawa kung ano-anong ginagawa. Ang sinasabi nga ay magpasako pa kami sa Roma. Ang sinasabi pa nga ay ibigay kay Cesar ang aming mga taxes. Wala kami suutan diyan. Disappointed kami. We are expecting something from Him, pero hindi yun hindi yun. Magaling pa si Barabas. Alam naming Barabas. Hello? At nun nga, anong sabi nila? Crucify. Crucify. The same mouth, the same lips na sumisigaw kay Jesus ng Hosanna in the highest. At pwedeng sabihin po ng mga Kristiyano ng panahong ito, kasasama naman ng mga iyon. Kasasama ng mga taong iyon. Pero alam niyo po, kahit sa panahon natin ngayon, marami ang guilty pa rin dito. That they are praising the Lord in good times. And unfortunately, though they don't directly saying it to God, cursing Him kapag ka hindi na umaayon sa gusto nila ang nangyayari. Pag-ayos abay, mabuti ang Diyos. Oo nga, mabuti ang Diyos. Pero kapag ka hindi na umaayon sa inaasahan, naku. Wala. Masama yan Diyos. I remember, meron po nagpa-pray sa akin, pamilya, at nasa deathbed na po yung kanilang father. May edad na, 80 plus that time. Naghihingalo, masama ang pakaramdam. Sabi ng mga anak, kaya raw nahihirapan pat hindi mamatay ay meron daw anting-antay. Inaantay ko naman na ilabas. Wag lang anting sa gigil, ayoko na noon. Ay nahirapan daw at gawa ng may anting-anting nga daw hindi mailabas. Eh di ako naman ang gagawa ko, pinatatanggap ko kay Jesus. I speak life, long and satisfied life. Di ka naman pwedeng mag-pray doon ng kaharap ang mga mahal sa buhay. Sasabihin mo, siya sulong nat nang hindi na maghirap. Hindi ka pwedeng mag-pray ng ganon. Pag dumating kayo doon sa pagkakataong merong iusap sa inyong ipag-pray yung kanilang mahal sa buhay, speak life. Pastor, di na ho nakibuhi, speak life. Laging gayon. Hindi yung unto your hands I commends. Wag naman gayon. I speak life, tapos pinatatanggap ko kay Lord. Ayos naman sabi ko, sumunod po kayo sa prayer na ito. Sige. Ama namin Diyos. Patawarin niyo po ako. Ayos na hanggang sa dulo. Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Diyos. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Tapos pag yung dadaan na ho yung masakit, nako, minumura na ang Panginoong Jesus. Jesus, ikaw ang may gawa nito! Puto kutsita ka! Sabi ko, kahigpit ng bunganga ng matandang ari, pautas na, garni pa Ako'y kinikilabutan sa kanya Tapos pilit na tinatawag yung bunsong anak na lalaki at doon yata gustong isalin yung kanyang, dahil manggagamot ho yun
Gustong isalin. Ayaw na ayaw naman ng isa. Nung lumapit yung anak, lumapit iyak na iyak. Sabi doon sa ama ibibigay niyo pa sa akin yan. Yan nga nagpapahirap sa inyo. Sa madaling salita, wala akong tumanggap. Ay ako na lang akong naroroong. So alam niyo na nangyari. Mamaya, pumila kayo, titistingin natin. Kaya nga maaga ko tatapusin ito dahil pabundok ako bago joke lang. Joke lang. Nung inilabas ay inihagis namin sa bintana. At talaga naman di ko makakalimutan yung paghagis namin doon sa bintana ng jealousy. Jealousy hindi jealousy. Nandyan si jealousy. Wala. Inihagis namin sa bintana. May inilabas wala mo ako nakita kundi laway. Pero meron daw yun dahil nung inihagis namin pagtalisik ko sa bintana taulo-ulo ng aso sa labas Scary. Creepy. Diga? Ako, talaga ng kaguluhang aso sa labas. Anong oras na yung gabing-gabi na? Kung di pa ako nakakilala kay Lord, bakit doon na matulog? Hindi na ako makauwi. Biyaya ng Lord, nakakilala na po sa Kanya. After naman hindi na nagtagal, namatay na din. Di nilalabas nga lang yung, Aywan, kung may naghanap pa doon, sa labas kinaumagahan, wala naman na ata. Pinagmamasdan ko yung mga apo-apo noon kung may kumuha, wala naman. Pero nung point ko, kita ninyo, nung sinabing, tanggapin mo si Jesus, aalwan, kakaroon ng buhay na walang hanggan, natanggap naman Pag may nasakit na, naku po, ang Panginoon pa minumura. Higpit. Everybody say, purihin ng Diyos. Ano man ang sitwasyon. Church, let me remind you, kahit pa ikaw ay disappointed, hindi nangyari ang ini-expect mo, hindi nangyari ang ipinagpe-pray mo, hindi po yun nangangahulugang, hindi nakarapat-dapat purihin ng Panginoong. Are you there? Diba? Ibang level ka na kapag you can say, I praise you, Lord, the one who allowed this war. Ibang level na kapag nasasabi mo, I praise you, Lord, the one who allowed na tumaas ang gasolina at diesel. Ibang level na yon. I praise you, Lord, kahit na may mga ganitong nangyayari. Bakit? Karapat-dapat lang bang ang Panginoong purihin at sabihin, Hosana sa kataas-taasan, kung umaayon lamang lagi sa iyo na inaasahan ang nangyayari? Ano ang sabi ni Job? Noong kalagitnaan na ng kanyang paghihirap, ang sabi ni Job, siya na nagbibigay, siya na kumukuha, purihin ang Panginoong. See? Nung nililibing po ang aking lola, biyaya po ng Panginoon, ako pa rin po ang nag-minister kahit sa kahuli-hulihan. Hinog na hinog po ang pagkakataon na ang akin na lamang hilingin ay ipag-pray niyo po kami. Pag-pray niyo po kami o hinog na hinog ang pagkakataon para, maglabas ng emosyon doon, mga nararamdaman sa loob. Pero alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon, the Lord led me to still preach the gospel. Dahil ang dami hong nakipaglibing na hindi pa naman nakakakilala kay Lord That time, the Lord led me sa biyaya niya to preach the gospel. And to lead them sa prayer ng acceptance kay Jesus. Bakit? Kasi yun ang dinidil ng Lord sa akin that time. The Lord is dealing to me. I-share mo ba ako? Papupurihan mo ba ako only in good times? Papupurihan mo ba ako only in good times? Ang Diyos ay karapat-dapat purihin anuman ang sitwasyon.
Sabi ko, ang Diyos ay karapat-dapat purihin anuman ang sitwasyon. Kaya pagbukas mo ng iyong bigasan at kakaunti na, praise the Lord! Sabi ng iyong mga anak, inay, ano nangyari sa inyo? Wala na tayong bigas! Inay, ano nangyari sa inyo? Praise the Lord sa mababait na anak, bili na! Pagbukas ng iyong wallet, magbabayad ka ng palasada mo. Ikaw baga, order ka ng order? At kakaunti na, praise the Lord! Come on. Ito'y napakagandang panahon para bigyan mo ang iyong Panginoon ng tunay na pagsamba. Yung walang, hindi maku-question. Kasi, kadali naman sabihin sa nasa labas, kagaya ng sinabi ni Satanas sa Panginoon. Iyang si Job, pinupuri ka lang naman yan dahil pinagpapala mo. Tanggalin mo lahat, tingnan natin kung purihin ka pa. And we are blessed. Kasi hindi natin nararanasan yung naranasan ni Job. Mahal lang ang gasolina, pero at least, yun lang. Ka-40 pa rin naman ang kilo ng sayute. Oh. Pastor, din mo ako nangangain ng sayute. Choosy ka pa. Ilabon mo. Ewan ko, ako na malingkin nung nakaraan eh. Mura pa rin ho ang bilihin eh. Mura pa rin ho ang mga gulay-gulay. Dito gaw sa San Jose, ba't gaya ng inyong reaksyon? Parang mahal na ata dito. Siya, dayo ho kayo sa Rosario, mura pa ho. Aywan ko lang sa susunod na Biyernes. Isa lang man ho ang aking pinadadayo dito sa palengke ng San Jose eh. Spanish bread. Pag linggo, nakapagpabili ka gaulay. Hindi. Sayang. Yain na, kaya na lang nalilate ang worship team eh, nagpapabili tayo sa musician. Yeah. Ibibiro lang pero na-try nyo na po ba mga taga San Jose? Hindi nyo pa natatry yung Spanish bread din sa palengke pagkalinggo? Ayos naman, diga? Pwede na din. Choosy pa? Now, bago po ako mag-proceed sa number 3, let me ask you, ang pagsunod po ba natin kay Jesus ay depende sa sitwasyon? Ang pagpuri po ba natin, pagsunod, pag-submit sa kalooban ng Panginoon, sa inuutos ng Panginoon sa atin, ay depende sa sitwasyon? Nung mura-mura ang gas, nung mura-mura ang diesel ay nakakapag-tights. Nung nagmahal na, Lord, naunawaan mo naman. Depende ba yun sa sitwasyon, ang pagsunod natin? Siya, hindi na muna ako magla-life group, mahal ang pamasahe. Ay siya, ay di online na lang muna tayo para hindi na tayo magagastusan. Oh, I remember, ang sabi ni David kay Arauna, hindi ako magbibigay o gagawa ng anuman sa Panginoon nang walang dating sa akin. Ang pagsunod ba natin kay Jesus ay depende sa sitwasyon. Tapat ba tayo kahit hindi natin nauunawaan ang nangyayari? Mananatili ba ang ating obedience kahit hindi na umaakma sa ating inaasahan ang nangyayari? Yang mga tanong na iiwan ko na po sa inyo. And lastly, number 3, si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Bakit disappointed ang mga Israelita that time? Because they are expecting na ililigtas sila ni Jesus sa kamay ng Roma. Inaasahan ng mga taong iyon na ililigtas sila ni Jesus mula sa Roma. Pero ang dala ni Jesus ay mas malalim na kaligtasan.
Ang dala ni Jesus na kaligtasan ay hindi lamang sa kamay ng Roma, kundi sa kamay ng kaaway. Kaligtasan mula sa kasalanan. Yun ang dala ni Jesus. And up to now, marami pa rin pong mga kagaya ng Israelita. They are expecting na ililigtas sila ni Jesus sa kahirapan, ililigtas sila ni Jesus sa mga hirap sa buhay, sa mga problema. At nagugulat na lamang sila pag nababasa nila, yun nga ang maganda example, pinahintulutan ng Panginoon ang pagsubok kay Job. Si Job na walang kamalay-malay. Si Job na wala namang ginagawang masama kundi ang gumawa ng mabuti. Ano kang ibinato ni Satanas doon? Wala naman eh. Pinupuri ka niyan. Panginoon, pinupuri ka ni Job. Yun na yung kasalanan ni Job. Pinupuri niya si Lord. Kasalanan gayon? Hindi makasalanan nga actually eh. Yun lamang ang sinisilip ni Satanas. Ngayon, yung taong akala niya ililigtas siya ng Panginoon sa hirap, nawiwindang pag nabasa ang istorya ni Job. Ang Panginoong inaakala niya magliligtas sa kanya sa hirap, ang parehong Panginoong nagpadala ng dusa at hirap kay Job. Tay muna, mag-iisip muna akong mabuti kung magpapatuloy ako sa Diyos na aray. May agenda ang taong kanya eh. Alam niyo, ito ang ibinabatong argumento ng mga yung mga naniniwala sa nagmo-move sa humanism. Sabi nila, ang Diyos daw ay conforme sa kausap. Anong conforme sa kausap? Depende. Dahil may mga taong, sabi nila kasi, many are creating their own version of their so-called God. Bakit? Kasi, kung di man pa po tayo aware, marami po, they are preaching as if ang Diyos ay puro na lamang, Diyos na payayamanin ka. Wala nang ibang topic kundi payayamanin ka. Wala nang ibang pinag-uusapan kundi, sige lang, naunawaan ka ng Diyos. Sige lang, naunawaan ka. It's true, pero wag ninyong alisin yung kabilang side. Na ang Panginoon ay nagtutuwid. Na ang Panginoon ay, there were times pinahintulutan niya talaga ang mga pagsubok, ang mga problema, for our good. May kanyang agenda ang tao eh. Ang gusto ng tao ay umalwan. Ang gusto ng tao, gumanda ang buhay. Ang gusto ng Diyos, umayos ang puso. Yes, may mga taong umaayos ang puso dahil nakaranas na maayos na buhay. Pero hindi naman laging ganun ang kwento. We all know that. At marunong ang Diyos. Sabihin nga nating lahat, marunong si Lord. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang kailangan ng isang tao. Alam niya. Alam ng Panginoon kung ang kailangan nito upang maayos ay goodness. At alam din ng Panginoon na itong isang to, ang kailangan nito, discipline. Ito, ang kailangan nito, testing. Hindi natin alam. Kaya nga we're doing our best here na mabalanse. Hindi lamang puro good ang itinuturo. May pagtutuwid. Pero yan may timing. Si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang sabi ng Israel, iligtas mo kami sa Roma. Ang sabi ni Jesus, ililigtas ko kayo sa impyerno. Let me ask you, hanggang bumalik si Jesus sa langit,
Naligtas ba ang Israel sa Roma? Hindi. Hanggang bumalik po si Jesus sa langit, ang Israel po ay under ng Rome. Eh di po ba ipinagpe-pray ng Israel yon? Pinagpe-pray ng Israel. Ba't hindi po tinugon ng Panginoon? Hindi ko alam. So pwede pala yan, church. Ayaw nyo nang pakinggan ito, ano? Sakit na sa tenga eh. Pwede pala yan, ano? Pwede pala na may pinagpe-pray ka for a very long time at hindi ibigay. Kasi nga may agenda ang tao, may agenda ang Panginoon. Again, si Jesus ay napunta o naparito, hindi para iligtas ang Israel sa Roma, kundi para iligtas ang sangkatauhan sa impyerno. At kung kakailanganin hindi tayo mapagbigyan sa lahat ng gusto natin, madala lang tayo ng Panginoon sa perpektong plano niya para sa atin, gagawin niya yun. Ayaw natin ng mga ganitong topic. Gusto natin answered prayer in Jesus' name. Ayaw natin ng ganitong topic. Ayaw ko nga ituro ito. Kaya lamang hindi naman po pwede na hindi natin maririnig ito. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa buhay ko. Hindi yung agenda ko, kundi yung agenda niya ang mangyari. Ang lahat ng yun ang prayer sa buhay niya, palakpakan mo ng the best si Jesus. Israel was expecting a temporary relief, while Jesus is offering them an eternal gift. Alam ninyo? Sige. What if pagbigyan, iligtas sa kamay ng Roma ang Israel? Then what? Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus na makamtan man natin ang lahat, pero mapahamak naman ang ating nag-iisang kaluluwa. Kaya pinuntiryan na ni Jesus kung anong pinakakailangan. Salvation. Kaya church, it's about time maunawaan din natin, yun ang ating targetin. Yun ang ating i-work out. Kagaya po ng ating pinag-usapan last Sunday, ang pinaka-kailangan ng tao ay si Lord. Hindi po ako KJ. Sige, pursue your dreams. Pursue your dream car. Pursue your dream house. Pursue your dream business. Kung ano man yan, go for it. Pero wag kang aakto at mabubuhay as if yan lamang ang pinakakailangan mo. Si Lord ang kailangan natin. Sige, palakpakan mo si Lord. So, as Jesus entered Jerusalem, 3 bagay ang ipinakita sa atin ngayong araw na ito. Siya ang hari. And it doesn't matter to Him kung ano ang expectation natin from Him. Siya ang hari. Siya ang masusunod. Hindi tayo. We can pray, we can ask, we can make requests. Pero lagi nating lagay sa dulo, not my will, but yours be done. What else? Ang Panginoon ay dapat purihin
not only on good times, but also kahit doon sa mga panahong hindi akma sa inaasahan mo. Continue praising the Lord in spite of and amidst of. At paano lalong papakita at naiparamdam sa Diyos ang iyong mas matinding pagsamba kapag ginagawa mo iyon sa panahong napakahirap gawin. Yung ikaw ay namumroblema and you're saying, Lord, I praise you. Ika'y mabuti. Yung ikaw ay may mga pinagdadaanan sa buhay, kabi-kabila ang concerns mo sa buhay, and still you are saying, Lord, ito po ang mga nararanasan ko. At sa dulo sasabihin mo, Lord, ikaw ay mabuti. Nararanasan ko ito dahil mabuti ka. At pangatlong bagay na ipinakita sa atin, sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, siya ang tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagbigay ng pansamantalang tulong. Si Jesus, kung kumilos, may impact hanggang eternity. Ang hilingin mo'y kilusan niya, hindi lamang yung mga temporaring bagay sa buhay mo. Ang hilingin mo, yung kilusan niya ay yung may dating hanggang sa iyong susunod na buhay sa langit. No wonder merong mga bumabalik na kay Lord, hindi na yumaman. No wonder may mga bumabalik kay Lord, hindi na sila nakaranas ng answered prayer. Pero at least, na kay Lord sila. At the end of the day, yun lang naman talaga ang mahalaga. Pero, huwag mong bibitawan ang pinananampalatayaan mo. Tuloy lamang sa pinagpe-pray. Tuloy lamang sa pinananampalatayaan. At kung ibigay, salamat Panginoon. Kung hindi, purihin mo ang Panginoon. Huwag kang malulungkot. Maaaring yung ilan dito may pinagpe-pray eh. By the way, salamat po sa mga nagtanim. Ibalik ng Panginoon ng siksik, liglig at tagu-umapaw sa inyo ang inyong mga itinanim. My God shall supply all your needs. Alin ka ho, pastor, ang itinanim? Yun hong cover nung iPad. Ni ho, yung iPad ho, at saka yung cover at yung bag, at saka yung lahat. Kaya si Lord po magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at tagu-umapaw. Pastor, yan ay ginamit nyo na last week, ba't hindi pa ho kayo nagpasalamat last week? Ako'y nagluluksa last week. Kaya pagpaumanhin nyo po, talagang ako'y nagmo-move on pa. Anyway, may I invite everyone to stand up? Today, the world is celebrating Palm Sunday. Tayo, we are celebrating the kingship of our Lord. At pupurihin natin ang Panginoon, hindi dahil may okasyon. Pupurihin natin ang Panginoon, hindi dahil tayo'y answered prayer. Pupurihin na, hindi tayo magpupuri sa Panginoon dahil lamang sa tayo ay blessed or may blessing. Kundi pupurihin natin ngayon ang Panginoon dahil siya'y karapat dapat purihin. Lagi kong papaalala sa inyo, church, ano man ang iyong sitwasyon, hindi nun kayang baguhin ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti. And actually, tao na lamang po ang nag-label ng pangit at magandang ang sitwasyon. Tao na lamang ang nag-label ng pangit at mabuting sitwasyon. Bakit? Ano man ang sitwasyon mo, kung ang Panginoon ay kasama mo at pinahintulot niya yung mangyari sa iyo, yan ay mabuting sitwasyon. Yan ay mabuting sitwasyon. Dahil anumang ganda ng sitwasyon sa pananaw ng tao, kung hindi mo naman kasama ang Panginoon doon, hindi yan maganda, hindi yan mabuti. Sabi nga nung isang lumang kanta ng mga batang 90s, Lord, I'd rather have bad times with you than good times with someone else. So church, let's celebrate God's goodness in spite of, amidst of. Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on.
Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ano man ang iyong sitwasyon, come on, sabihin mo kay Lord, you are good. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Habang nakapikit ka, church, maging yung mga nasa sa online, I want you to talk to God right now. Sabihin mo ngayon sa Kanya, the things that you are experiencing now, na hindi mo ina-expect. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, yung sitwasyon mo ngayon, na hindi mo ina-expect na mararanasan mo ngayon, na nasa sa Kanya ka na. And be honest to God.
He will not judge you if you will tell Him today na ikaw ay na-disappoint because of this unexpected happenings sa buhay mo. Be honest. By expressing and telling Him, Lord, ako po ay nalulungkot sa aking nararanasan ngayon. I am not expecting na magkakaganito. I am expecting that you will come at my situation and you will show yourself strong. Pero bakit parang, yes, you're still here in my situation. But unlike what I'm expecting, naririto ka para i-reinforce yung testing na pinadala mo sa buhay ko. Hindi ko po maunawaan, Panginoon. Pero thank you for reminding me na ikaw ay mabuti. Ang kilos mo ay mabuti. Ang pinahihintulutan mo ay mabuti. Dahil ikaw ay mabuting Diyos. Bagamat hindi po ayon sa inaasahan ko ang nangyayari sa buhay ko, I will keep on trusting you because you are good. Pupurihin kita, Lord. Kahit ako ay nalulungkot ngayon. Pupurihin kita, Panginoon, kahit ako'y may karamdaman. Pupurihin kita, Panginoon, kahit ako'y nahihirapan. Pupurihin kita, Panginoon, kahit ako'y nasasaktan. Pupurihin kita, Panginoon, kahit ako'y napapagod. Pupurihin kita, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat purihin. Diyos na nagbibigay at Diyos na kumukuha. Purihin ang Panginoon. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti. All my life you have been so Hosanna. good. Hosanna in the highest. Every breath that Hosanna. I am able, I will sing of the goodness of God. For the last time, let's worship the Lord. Come on. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas pong papuri sa Diyos na buhay, na patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Talaga pong napakabuti ng Lord kasi talagang sa lahat ng sitwasyon, siya ay gumagawa ng kabutihan sa bawat isa. Yung kalakasan, katatagan, sa lahat ng panahon. And lagi pong nagre-remind sa akin pag may mga ganitong mga sitwasyon kung papaano nagtiwala ng husto ang babaeng balo
nang siya ay nilapitan ni Elijah. Na sa kakonting langis at kakonting harina, talagang ini-offer niya sa lingkod ng Diyos. Diga po, siya ito talagang nagtiwala sa kanyang salita, sa salita ng Diyos, na hindi siya pababayaan at hindi siya pagkukulangin kailanman. Yun pong may mga envelope na, yun pong blue envelope para po sa ating tithes, yun pong ating white envelope para sa offering, and green po para sa first fruit. Sige po, yun pong mga prepared na, atin pong hawakan ng ating mga offering. Lord, maraming salamat. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, ng bawat isa ay able para makapagbalik ng nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na magtiwala ang bawat isa ng bawat pagpapalang binibigay na mo sa amin, Panginoon, ay maibalik ang nararapat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na paranasin mo ang bawat isa nang nagtatanim sa panahon na hindi tagtanim ay paaanihin mo sa panahon na hindi tag-ani. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa upang maging pagpapala sa bawat isang nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, thank you so much. Maraming salamat sa mga biyayang ito at pagkakataon na kami ay maging bahagi. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. In spite and despite ng sitwasyon, Panginoon, kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo dahil ikaw lamang sapat na, Panginoon. Lord, thank you so much. Ikaw po ang magpala sa lahat ng bagay na aming ipagkakalob. Ma-bless, Panginoon, kung saan mang gagamitin ang mga pagpapalang ito. Ikaw po ang mapapurihan at paparangalan, Panginoon. Sa iyo po ang dakilang papuri, pasasalamat at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Pumasok po kayo sa puso ko. Huwag niyo na po kong iiwan magpakailanman. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. I invite everyone po to please stand up at palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Tayo po ay magsa-celebrate ng kabutihan ni Lord today. Muli. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you.
tayo po mag-pray. Yes, Lord, we thank you for this day, Panginoon. Salamat po sa biyaya, Lord God, na makatandang worship service, Panginoon. Lord, we thank you for reminding us of your words, Panginoon, na kahit sa mga bagay o sitwasyon, Lord God, na hindi namin ine-expect na mangyari sa aming buhay, ikaw ay mabuti at ang plano mo, Panginoon, sa amin ay mabuti. Lord, thank you po sa buhay ng aming pastor, ni Reverend, Panginoon, na iyong ginamit na instrumento, Panginoon, today, Lord God. Lord, siya po ay i-bless mo, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya, Panginoon. Lord, continue to remind us, Panginoon, na kahit, Panginoon, sa mga sitwasyon o sa mga pagkakataon, Lord Jesus, na may mga bagay na nangyayari sa aming buhay na hindi namin ina-expect at sa kabila, Panginoon, ng aming mga problema at pinagdadaanan, Lord God, ay ikaw ay dapat naming papurihan, Panginoon. At sa amin pong pag-uwi, Lord God, ikaw po ang patuloy na mag-bless at gumabay sa amin. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. Habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na laging pupurihin ang kanyang Panginoon, lahat ay magsabi na, Amen. God bless you.